Inirereklamo ng isang pasaherong pa-Taiwan na na-offload ang paraan ng pagtatanong ng isang immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon naman sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern ang nasabing pasahero. Laging una ka sa balita ni Nico Wahe, exclusive. Ready to travel na raw to Taiwan para sa 3-day 2-night vacation si Brazil C. Sa kanyang March 5 flight, nag-video siya sa NAIA Terminal 3 dahil sa excitement. Regalo raw ng asawa ang ticket to Taiwan. Pero ang planong pag-unwind, naging stressful daw matapos ma-offload. Pagdating po dun sa booth ng immigration po, wala na pong tanong-tanong sa akin. Pinasunod na po agad ako nung immigration officer sa office nila. Tapos po, naghintay po ako ng mga ilang minuto bago po nila tawagin yung pangalan ko. So, bali, naghintay po ako pagkatawag po sa akin. Sumunod naman po agad ako dun sa isang immigration officer. Dito na raw siya pinagtatanong ulit na parang may ginawang mali. Bigla po akong ginisa na, ipang ilang travel mo na to? Sabi ko, pangalawa po. Bali, sabi niya po sa akin, bakit ka pupunta ng Taiwan? Sabi ko, mag-aano lang po ako, mag-unwind lang po kasi po I have a depression din po this past month kasi po nakunan po ako. I had a miscarriage po before. Hinala niya may kinalaman ito sa naunang offload incident niya noong October 2024. Papunta raw siya noon ng Hong Kong kasama ang kanyang mga kaibigan nang i-offload din sila ng immigration. Pero nakaalis na raw silang magkakaibigan noong November 2024 pa Hong Kong at dumiretso sa Jeju Island sa South Korea. Noong pauwi, nag-connecting flight pa sila via Taiwan. Ang hindi pa niya raw nagustuhan, ang mga tanong na tingin niya ay hindi na kailangan. Tulad ng, may anak ka ba? Pahingi ng bank statement mo? May asawa ka ba? Anong trabaho ng asawa mo? Nung sinabi ko po na nasa government po yung asawa ko, bigla po siyang nagtanong na, anong ranggo ng asawa mo? Trauma raw ang inabot ni Brazil sa pagka-offload muli. Ibang usapan pa raw ang ginastos sa flight at hotel accommodations na abot sa 30,000 pesos. Kahit na meron naman po akong pinakitang proof na kaya ko pong gastusan yung sarili ko po sa travel ko po. Na parang wala ba akong karapatang mag-multi-city ng travel. Ayon sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern na nakita kay Brazil. May mga inconsistencies po doon sa statements niya at saka mga documents na pinakita po. Nakitaan din po siya ng suspicious travel patterns doon po sa kanyang mga biyahe na ipipresenta. Hindi raw madetalye ng BI dahil pribado raw ito, pero karaniwan daw nakikita ito sa itinerary ng turista. Yung itinerary po siguro ng isang individual is part of the things that we are looking into, as well as kung nakikita po itong pattern na ito in previous cases of human trafficking. If this travel pattern keeps on repeating, halimbawa, or nakita sa isang individual ngayon, at ito po yung paulit-ulit na nakikita sa mga previous cases ng mga human trafficking victims, it becomes a red flag for the immigration officer who is assessing the traveler na nasa harap niya. Wala rin daw kinalaman ng dating record na pagka-offload ni Brazil, kaya ito nangyari ulit. Kaugnay naman sa ibang mga tanong na tingin ni Brazil ay hindi kailangan, iimbestigahan daw ito ng BI. Hearing that po, yung mga posisyon or rango ng partner would not siguro be part of the regular questions of an immigration officer because it does not say anything about the travel. May babalik pa kaya ang ginastos niya sa flight at hotel? Kung makita po natin na meron pong lapses doon sa immigration officer, sa actions po ng immigration officer, it is well within the right po of the subject na mag-request po kung ano po yung nakikita niya na kinakailangang action against the officer or against po or dun po sa kanyang kaso. Maaari rin daw magreklamo si Brazil sa Bureau of Immigration kung tingin niya'y walang dahilan para ma-offload siya. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.